Yan, nakat po ako, kaya continuation po ngayon. Yun po, ako po ay talagang nakapag-sorry sa nanay ko nang hindi ko namalayan kung paano nangyari. Pero ang glory po ay sa Lord na nakapagsabi po ako noon for the first time, hindi ko po makalimutan. I know the Lord led me to saying those yung salita na iyon at talaga pong kahit ang nanay ko nagulat po. Yan. Yun pong isa sa mga encounters ko na paano ni Lord pinush sa akin na mga pangyayari, no? At I believe na kayo po bilang mananampalataya rin sa Lord, ay meron po kayong mga moments na ganito sa Lord na kayo po ay kanyang kinatagpo sa mga gawa niya na hindi nyo po ma-explain na kung kayo lamang po ang gagawa ay pwede pong hindi nyo po magiging posible. Hindi po magiging posible sa inyo pero pag ang Diyos po ang tulak na mangyari iyon ay mangyayari po. Yan. At yun po, tayo po ay ang aking pong verse na masasabi po dito sa mga pinagdaanan ko ay ang we are God's elect people at ang John 15:16 na ano ba yung John 15:16 wait John 15:16 po you did not choose me but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. At yung po bang sa dinami-dami po, ito po ay hindi po tungkol dito sa John. Okay, yun na rin po. Yung hindi, yun, alam niyo po ba yung kanta na ano, Why have you chosen me out of millions your child to be? Yun po yung naramdaman ko na parang sinikwat na ako ni Lord para hindi na po ako magpatuloy doon. At talagang binigyan niya ng ending ang aking pag-follow sa hindi po niya gustong bigyan ko ng pansin. Talagang the Lord is good at the glory belongs to Him at ang pagsamba ko ay sa Kanya. At I believe na sa inyo din po ay ganun din po ang Lord. Kung ayaw niya na pong magpatuloy ka po sa gawain na yon, ay siya ang gagawa ng paraan para po matigil ka na doon, no? Yung itigil mo na yon at papakilala niya ang kanyang pagka-Diyos sa iyo. Yan po. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo na ibahagi ko po ang aking turning point, Panginoon, na talagang ikaw ang nagbigay pa ng paraan sa akin upang ako'y kalimutan na mag-turn around na doon sa pananampalatayang kinagisnan ko. Lord, salamat po at ako'y itinuwid ninyo. Ako'y binigyan mo ng pagkakataon na mas makilala pa kita ng lubusan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. At Diyos, ang aking buhay ay itinilaga ko na para sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ipinakita mo sa akin ang iyong marvelous works, Panginoon, na you love me so much, Panginoon. At walang makakapantay sa pag-ibig na yan. Ako po'y nagpapasalamat at nagpupugay sa iyong pag-ibig na ito. O Diyos,
tunay na ikaw ay Diyos na hindi po pinipili kung sino ang iyong kukuhain, sino ang iyong sasamba sa iyo, pero alam mo kung sino po ang sa iyo na, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. At ang kabutihan mo ay makita po sa aming mga buhay, Panginoon. At ikaw ang magliwanag sa aming mga ah, ah, pamumuhay. Ikaw po ang makita, Panginoon. Kaliwanagan mo, kaluwalhatian mo, your righteousness, O Lord, ang isa lang ipamuhay, Panginoon. Lead us, Lord God, to your path, Lord. At ikaw po ang makita sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At ito po yung aking panalangin sa pangalan ni Jesus. At Lord, tinataas ko po sa inyo ang aming sambahayan, ang aming pong bayan, Panginoon. Ikaw po ang tinataas sa inyo po na ang mga maling gawain po dito sa aming lugar, Panginoon. Ikaw po ang magtuwid, O Diyos, tulad ng pinakita mo sa akin na hindi po sa pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan mo kami mga sinikwat mo, Panginoon, na mula sa gawang hindi maganda na kami po itinuwid ninyo. Lord, ituwid mo rin po ang mga kalugar ko na may ginagawang hindi po maganda, Panginoon. Maaring sila po ay mapahamak. Lord, at the last moment, Lord God, ng mga sandaling ito, ikaw po ang magtuwid sa kanila. Sikwatin mo rin po sila, Lord God. At ikaw po, Panginoon, ang masunod sa buhay nila, Panginoon. At Lord, alam ko po na sa lahat po ng dako, Panginoon, ay talagang magkakaroon na po ng barangay elections. Lord, tinataas ko po sa inyo ang gawain na ito ng aming pong barangay, sa gawain po ng sa sangkapuluhan, Panginoon, ito'y mangyayari. At Lord, sa mga sandaling ito, tinataas ko po ang election na ito, maging mapayapa po, at ang mga election years, Panginoon, ang mga tatayo na magsasali sa elections na ito, Lord, isiwalat mo po sa amin ang mga gawa ng may mga totoong motibo, Panginoon. At Lord, kung sino po ang inyo pong gustong manalo, gustong maihalal, Panginoon, kayo po ang masusunod, Panginoon. Ang mananalo po na ito ay inyo pong kakasihan, Panginoon, ng inyong mabuting gawa, ng inyo pong banal na spirito, at itutuwid mo po ang amin pong mga gawa dito sa aming barangay, Panginoon. Lord, ikaw po ang masunod sa botohan na ito, at ang mga boboto, Panginoon, na itinataas ko po sa inyo na maging malinis po ang mga motibo po nila, Panginoon. Huwag alisin mo po sa mga boboto ang pagiging dependent sa mga pagbibigay ng mga gustong manalo, Panginoon. Hayaan mo po na manalo ang naaayon po sa inyong kagustuhan, O Diyos. At dinadalangin ko po na maging mapayapa po ang mga botohan na ito, Panginoon, sa lahat po ng dako ng mga merong elections, Panginoon. At Lord, dinadalangin ko rin po sa inyo ang aming pong bayang Pilipinas, Panginoon. Lord, from the President, Lord God, na siyang nag-approve ng mga batas, Panginoon. Lord, bigyan mo po siya ng kaliwanagan ng isip, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Bigyan mo po siya ng mga support, Lord God, ng mga pastors na mag-pray sa kanya, yun na magbaback up sa kanya, Panginoon, sa inyo. O Diyos, panghawakan po ng aming presidente na ito ang inyong mga salita, Panginoon. Hanapin po niya ang inyong righteousness, Panginoon. At Lord, sa mga
saan mga sinasabak po niya na mga problema, napaka chaotic na, at may mga lugar na talaga pong ang decisions to make, Panginoon, ay very crucial. Lord, tinataas ko po siya sa inyo, Panginoon, na ikaw po ang magbigay sa kanya ng talino, Panginoon. Ang inyo pong wisdom, Panginoon, ay hayaan mong balutin siya, Panginoon, at ikaw ang sundin po niya, at ang mga cabinet members po niya, O Diyos, ay matutong tumawag sa inyo, tingnan ang inyong mga salita, Panginoon. Mangusap po kayo sa kanila, O Diyos. At hinihingi ko po, Panginoon, na ikaw po ang mag-lead sa aming bayan sa mga tamang pamamaraan ng pagpapatakbo ng aming bayan, Panginoon. In Jesus' name, I ask, okay. At Lord, sa mga lugar po na naaapektuhan ng ah, ang ng pagsasakop, pagbubuli ng bansang China, Panginoon. Lord, hinihingi ko po sa inyo na cover the lugar, Panginoon, ng inyong precious blood, Panginoon. Protect them, Lord God, from the bullying moves ng gustong sumakop, Lord God, na actually may mga structures na sila doon. Lord, protection mo, Panginoon, ang hinihingi po namin in Jesus' name. At O Diyos, hindi po namin magagawang lumaban ng patas dahil po ang aming bansa ay hanggat sa maaari ay magkaroon ng peace agreement, Lord, at hindi po mag-trigger ng mga kaguluhan, Panginoon, dahil po talagang nakaamba na ang mga kaguluhan na ito. At Lord, dinadalangin namin na hindi po kami maging sangkot ang aming bansa sa mga kaguluhan na ito. Protect your people, Lord God, in Jesus' name, sa mga kaguluhan na ito, Panginoon. At hiningi ko po, O Diyos, na ang protection mo, your blood, Panginoon, the blood of Jesus will cover the places, Lord God, na kung saan ay mga nakakadikit po nila ang mga forces ng China, Lord God, na talagang itinataboy nila ang mga uh, nakikinabang sa karagatan, Panginoon, sa bunga ng karagatan na ito. Lord, sa inyo po namin tinataas sila, Panginoon. Ang pag-iingat mo sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang siyang may alam, ikaw po ang siyang may lakas, at ikaw po ang siyang makakapag-kilos ng mga papano po ang magiging resulta nito ay sa kapayapaan. Lord, tinataas ko po ito sa pangalan ni Jesus, O Diyos, at ang inaasahan po namin na ang mga pangyayari na ito ay magkakaroon ng peaceful ends, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga pastors, Panginoon, leaders ng buong CLF, Panginoon. Ikaw po ang siyang magbigay ng kaayusan, Panginoon, sa pag-aalaga ng mga mananampalataya ng kanila pong mga branches, Panginoon. Lord, hiningi ko po sa inyo na ang mga pastors na ito ay ikaw po ang magbigay ng wisdom, Panginoon, at ikaw po ang magbigay ng proper nourishment sa mga nasasakupan po nila. At ikaw po ang itaas nila sa kanila pong buhay, sa kanila pong pamilya, sa kanila pong pagsaserve sa inyo, Panginoon. Lord, in Jesus' name, ako po nagpapasalamat, at kami po ay nasa pagsasaayos mo. Ang aming pong church ay nasa pagsasaayos mo, at ito po ay tinatangkilik namin, tinataas namin, Lord, tinatanggap namin ang inyong pong pagsasaayos na ito. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga growth, Panginoon, ng bawat ministries, Panginoon, ng aming mga churches, O Lord.
Salamat po at sa gawain na katulad na ito, ikaw po ang aming itinataas at hinahayaan na magpatuloy ang ministry na ito, Panginoon, sa pag-aabot sa mga malayo sa amin at sa mga naaabot nitong ministry na ito na hindi man po namin kasama sa church, Panginoon, pero inaabot po, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless sa kanila, mga pangangailangan nila, anumang sitwasyon nila, Panginoon, sa mga pangangailangan na spiritual and financial, O Lord. Ikaw po ang mag-abot sa kanila. Meet all their needs, O Lord God, in Jesus' name. At ikaw po ang yumakap sa kanila in their times of loneliness. Ikaw po ang mag-comfort sa kanila sa mga ganitong panahon, Panginoon, na talaga pong ikaw lamang, O Diyos, ang makapagbibigay ng kagalakan, ng kaligayahan sa mga puso po, Panginoon. At nagpapasalamat po kami sa inyong biyayang walang hanggan, Panginoon. Salamat po sa inyong mga provision, Panginoon. Financial, sa comfort, Lord God, sa kagalangan ng mga puso. Lord, salamat po, Panginoon. At ang lahat pong ito ay aming inilalagak sa inyong paanan ng may pag-asa, may pag-asa, Panginoon. At ikaw po ang aming itinataas sa mga gawain na ito. Salamat po at ako po'y nagpapasalamat pong muli at nagagalak na ako po'y isinama mo po sa gawain na ito. Salamat pong muli. In Jesus' name we pray and your will be done, Lord God, sa lahat ng panalangin na ito. In Jesus' name, amen and amen. Yes. Thank you.